Tara, basa na tayo ng ating libro guys, Magandang Balita, Biblia. Nandito na tayo sa Aklat ng Roma, chapter 3. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pasensya na guys kung hahabaan ko ngayon ang basa natin ha, kasi gusto ko talagang matapos na ito bago tayo magtapos ng taon. Roma chapter 3 verse 1. Kung gayon, paanong nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Verse 2, napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga mensahe ng Diyos. Verse 3, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Verse 4, hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao ayon nga sa nasusulat upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita. At manaig ka kung hahatulan ka na. Verse 5, ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Verse 6, hindi. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? Verse 7, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Verse 8, kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y paparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Walang sinumang matuwid. Roma chapter 3 verse 9. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad ng aming sinabi, ang lahat ng tao ay makasalanan maging Hudyo o Hintil man. Verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Verse 12, ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Verse 13, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas, puno ng pagmura at masasamang salita ang kanilang bibig. Verse 15, sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Verse 16, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Verse 17, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Verse 18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Verse 19, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Verse 20, walang taong magpapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Roma chapter 3 verse 21, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatuo-tuo tungkol dito. Verse 22, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24, ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng
ng Diyos upang patunayang siya matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Verse 26, ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Verse 27, kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Verse 28, kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Verse 29, ang Diyos by Diyos lamang ng mga Hudyo, hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya Diyos din ng mga Hintil. Verse 30, sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hintil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Roma chapter 3 verse 31, pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi, sa halip pinapagtibay pa nga namin ito. Nandito na tayo sa aklat ng Roma chapter 4, ang halimbawa ni Abraham. Roma chapter 4 verse 1, tungkol kay Abraham na ating ninono. Ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Verse 2, kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Verse 3, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Verse 4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob kundi kabayaran. Verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 6, kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, verse 7, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin ang kanyang mga pagsalangsang. At pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Anong pagsalangsang, guys? Hindi ko maintindihan yung pagsalangsang. Baka yung yung inaayos, ganun. Pagsalangsang. Okay, Roma chapter 4 verse 8, mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Verse 9, ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli? Hindi, ito'y para rin sa mga di tuli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 10, kailan iyon nangyari, bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Verse 11, tinuli siya bilang tanda na siya itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya nung hindi pa siya tuli, kaya't siya naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos at sa gayon sila'y pinawalang sala rin kahit hindi sila tuli. Verse 12, at siya'y ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y sumampalataya ring tulad ng ating ninonong si Abraham noong bago siya tuliin. Nakamtaan ang pangako dahil sa pananampalataya. Roma chapter 4 verse 13, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Verse 14, kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan
ang pangako ng Diyos. Verse 15, ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Verse 16, kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Verse 17, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Roma chapter 4 verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Verse 19, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya, palibhasay 100 taon na siya noon at ang kanyang namang asawang si Sarah ay baog. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Verse 21, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Verse 22, kaya't dahil sa kanyang pananampalataya siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Verse 23, ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya. Verse 24, kundi para sa atin din naman. Tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Verse 35, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Nandito na tayo guys sa aklat ng Roma chapter 5, mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Verse 4, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Verse 6, sapagkat nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Verse 7, mahirap mangyaring ialay ininuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Verse 9, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Verse 11, at hindi lamang iyan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos, si Adan at si Kristo. Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Verse 13,
Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Verse 14, gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Verse 15, subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo. Verse 16, ang kaloob na ito ay higit na dihama kaysa sa ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Verse 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Verse 18, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Roma chapter 5 verse 19, sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Verse 20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Verse 21, kaya nga kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bukas na itong chapter 6. Bye everyone. God bless.